Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi din, Father Paulo. Ngayon po huling linggo ng sa karaniwang panahon. Ngayon din is-celebrate nating solemnity of Christ the King. Si Jesus bilang ating hari. Pagkahari ni Jesus ay iba sa pagkahari sa sanglibutang ito. Ang pagkahari ng sanlibutan ito ay nakabatay sa kapangyarihan, kayamanan, lakas, at pribilehiyo. On the other hand, ang pagkahari ni Jesus ay paglilingkod, sakripisyo, at peace o kapayapaan. Jesus rules us with humility, self-sacrifice, and peace. Mula sa Ebanghelyo ngayon, ipaalaala sa ating ang pagkahari ni Jesus. Nangako si Jesus sa mabuting magnanakaw na dadalhin siya sa kaniyang kaharian sa paraiso. Jesus said in John chapter 18 verse 36, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over the Jews. But my kingdom is not of this world." Malinaw po mga kapatid na sinasabi sa atin ng talatang ito na ang kaharian ni Jesus ay hindi katulad ng kaharian ng tao. Ito ay isang espiritual ng kaharian. That is why ang mga tao sa sanglibutan ito ay hindi nauunawaan dahil ang kanilang pag-unawa ay batay sa tao. Ang kanilang paghahari higit sa lakas at autoridad. Mga kapatid, we are in the world but not of the world. Tayo ay nasa mundo, ngunit hindi sa mundo. Tayo ay kabilang sa kaharian ni Jesus. Tayo ay sa kabilang sa langit. Habang tayo ay nasa mundo, kailangan nating masikap na magpabilang sa kaharian ng ni Jesus. Sana mga kapatid, ugali nating ay katulad ng ugali ng mabuting magnanakaw. Yung sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag nakahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon diay isasama kita sa paraiso." This is our prayer. This is our attitude. Mula ngayon, sasama kita sa paraiso. Jesus promised the good thief to be in paradise, to be in His kingdom. Sana iyong ang ugali nating mga kapatid, pakumbaba sa harap ng Panginoon. Hayaan nating si Jesus ang maging hari nating, maghari sa ating puso, sa ating buhay, at sa ating mga pamilya. Let us follow Jesus nang may malinis ng puso, paglilingkod ng buong puso, at sakripisyo sa sarili. Let us build the kingdom of God in this world.
sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng higit ng pagmamahal sa puot, pagsakripisyo, sacrifice over self-interest, love over hatred. Let us live in the kingdom of Jesus in this world. We can also invite people to join this kingdom by the example of our life. Sana mga kapatid, the end of this liturgical year, invite all of us, go deeper in our life. Next Sunday, simula na tayo ng Adbyento, simula ng bagong kalendar, bagong buhay, bagong journey. Sana ihandaan natin ang puso at pamilya natin, ang buhay natin, i-welcome Jesus sa Christmas. Jesus ay hindi lamang isang hari, pero siya din ang isang Savior. He came in this world to save. He came to this world to bring us back to God. Siya ay isang hari, siya ay isang Savior, siya ang tagapagligtas natin bilang isang Mesiyas. A while ago, we heard many people called him, kung ikaw talaga ba ang Mesiyas, iligtas ang sarili mo, bati kami. Pero hindi. Isang hari ng mundo ay may sinabi ko kanina, lakas at otoridad. Pero ang kaharian ng si Jesus ay iba. Forgiveness, peace, yung ang kaharian niya. Sana mga kapatid, ang kaharian ng Diyos naway sa ating puso, sa ating buhay, at sa ating pamilya. May kapayapaan, may pag-iisa, may kapayapaan, sinabi ni Jesus. Ang kingdom of God ay nasaan nandoon ay kapayapaan, pagmamahal, noon doon ang sakripisyo. Kung tayong mga pamilya, bawat isa sa ating o pamilya may kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, nandoon ang kaharian ng Diyos. Nandito na, naranasan na tayo kaharian ng Diyos sa sagit natin, sa buhay natin, at sa pamilya natin. Amen.